So, it's been a week since kinuha ni Boss Mike yung fuel distributor ng 124 natin. And he messaged me last night at na-rebuild na yung fuel distributor natin, yung kay Jetronic, no? And na-excite na naman ako. So actually, to be honest guys, nawawala na ako ng gana dito kay 124. But tuwing may napapagawa ako or may naayos na pesa, bumabalik yung excitement ko. So, I think rebuilt na ni Boss Mike yung fuel distributor. So, i-schedule na namin. It's been a week since nakuha niya, nabaklas niya dito yung distributor. Nagamit na namin yung rebuild kit na nabili ko way back. So, nakabit na. So, he's coming over para to install the part kay 124. Pero not today, it will be next week, next Saturday. Schedule kasi busy siya, ang dami niyang ginagawa. At nagpabili na rin siya ng spark plug, another set of spark plug para pagbalik, bago lahat. Ayan. Bosch. 6 yan, 6. So bumili na tayo kay Joen. And for today, muulan kasi. It's Saturday morning. It's 9:30 in the morning at medyo malakas-lakas ang ulan. Let's head over to Deliodor sa German Motor Works at nagpapabili si Boss Mike ng injectors. One set of injectors para kay 124 para pagbalik niya next week, pagdala niya ng fuel distributor, bago na lahat yung fuel system niya. So, it's a major job ang ginawa dito. So, major component na yun, yung ginalaw namin, yung nirebuild namin. So, medyo malaking trabaho yun, no? Pero yung pag-install, mabilis lang yun. Pero yung the part itself, medyo major. So, I think, in fairness, itong kotse, I think it's the first time na ginalaw ang fuel system sa makina. Yung distributor, yung injectors, first time yan. Under my watch, hindi pa namin ginagalaw yan. So, siguro, it might be stock. So, the car is 1985. So, sobrang luma na, no? So, sobrang tagal na. So, isipin na lang natin, just like the Pajero, pinapagawa natin yung transmission, it will be good for another 40 years. No? So, na-excite na naman ako. Ewan ko bakit. Pag may nagagawang pyesa talaga sa Mercedes natin, na-excite ako. Kasi nga, it's not easy to have these cars repaired. Dahil iilan na lang ang mga technicians na marurunong gumawa dito. Buti may mga parts. At buti malapit kay Ate Nora, kay German Motor Works. So, that's the agenda for today lang. In this clip, gamitin natin si 190E. Naka-start na siya. Pinainit ko na. Kasi nga ang lakas ng ulan. So, alright. Welcome back to the 190E. So, kahit pa paano, meron pa tayo mga funds for this car. So, let's go to Deliodor, German Motor Works. Let's visit Ate Nora. Messenger ko siya kagabi. At let's go get the part, the injectors. Hindi mura yun. Mahal din yun kasi 6 na piraso. Parang 2,000 ata isa. 2,000 times 6. Sa 12,000 din, more than. 2,2 isa eh. So wala, ganoon talaga. Kailangan ni 124 para umandar ng maayos at para magamit-gamit ko na rin. No? Kasi it's been 3 months ata, hindi ko na nakaparada lang. So, alright. Ito nga pala, no? Yung pina-align natin to sa GRC, bumaliktad naman. Nakagaroon, dati nakagaroon. Pero diretso naman siya. Yung andar niya, hindi naman kumakabig. Pero yung steering wheel bumaliktad. So, kailangan ko siyang ibalik para mapa-align. Kaya lang, I don't have time. Tinatamad ako bumalik para magpa-align. So, wala pang ko ng oras. So, lang naman yung update. So, last time na ginawa natin dito was the change oil over in GRC. At yun, matinong kotse naman to. Radyo, cold aircon, matino yung engine. Again, nag-downgrade tayo sa carburetor. May mga subscriber na nagsasabi it's a major downgrade from the kay Jetronic. Yes, it is. Kaya lang during that time, during COVID time, wala akong resources sa rebuild kit or nung gagawa ng kay Jetronic nito. So, hindi ko siya magamit for almost a year dahil walang makapagpatino ng auto during that time. At that time, lockdown pa noon.
And I had the opportunity, may nagbenta during that time ng carburetor system ng 123 na adaptable dito sa engine nito. So, sa tulong nila Easy, ng mga friends natin, si Charlie, yan. Kinuha natin yon, mura lang, mga 5,000 lang ata for the entire set. Tapos kinonvert na namin para magamit na namin yung auto. No? So, yun nga. Tapos noon yun, nagamit ko na siya until now. Yung pinatunan natin yung carburetor, kay Ricky Carburetor, ngayon, it's driving really well. Ayun, no? So, walang reklamo. Kahit saan, pwede ko to dalhin. Very reliable. Hindi ko lang dinadala. Kasi nga, may mga iba tayong coaching ginagamit din. Ayun, no, tabingi. Kailangan ko ibalik. So, yun lang. I have no regrets na dinowngrade ko siya sa carburetor. Masarap nga i-feel ng carburetor actually. Para kahit paano, may carburetor din naman tayo. Basta sa akin, ang gusto ko, nagagamit ko ng matino yung auto, nagdadrive ko ng maayos, nang walang problema, hindi ako ilalagay sa alanganin, yan. Diba? Alright. Makulang Sabado, dahil may bagyo. Bagyong Crispin ata ang pangalan. So napakalapit ng delidor dito sa amin, sa Libis, sa Kali Industrial lang. So we are about to turn right. Ayan. Ayun, sa may kita kayong Liqui-Moly na sign. Yan yung hawak na ng Brad na oil. Top of the line yan, Liqui-Moly. So mahal, pero top of the line. So papasok ka lang dyan. Delidor, Motorworks. Nasa dulo sila. So kung meron kayong lumang Benz or kahit modern na European, BM, kahit ano, Audi, they have the parts. So pwedeng credit card. So madali magbayad. So dito sila, punong-puno. Ayun, daming ganda. Teka lang, ayusin ko lang, punong-puno sila. Ate Nora, kamusta ka na? Dami naghahanap sa'yo. Punong-puno yung shop nila. Grabe sa labas mamaya. Umuulan kasi, pakita ko sa inyo. Puro Benz, ang sarap tingnan. Tapos puno rin service nila dun. So kunin natin yung injector. 6. So times 6. Ayan na. Nora. Di-discount ko po yung 5. Uy, thank you. Yung isa po, 2,200. Okay. So ito itsura. Yes, sir. Good for another 40 years. Ngayon lang ata kami nagpalit nito eh. Kung kailangan yung injector, kaya Nora. Lalabas kayo dyan. Ha? Yung rubber seat niya, sir. Asan? May goma pa siya dito, sir. Baka malutong na rin yun nandun sa inyo. May kasama ba? Ay, iwalay pa na binibili yun? Iwalay, sir. Magkano yung ganun? Mura na ba yun? Ano yung nakakabit sa inyo, goma? Hindi ko alam. Nakakabit pa eh. Hindi ko pa namabaklas eh. Inutos lang ng mekaniko na bumili daw ako. Tama yung rubber na niya. Hindi sama mo na. Ayan, sir. Kumura lang yun. Hindi sama mo na. Nandito na eh. Kasi baka malutong na yung luma. 100 po isa. Ay, kayang-kaya. Walang problema. Sama mo. Buti pala, dito si Kuya. Discover ka na yan sa ano? Ha? Dami kayo nagme-messenger sa akin. Hindi natanong to. Sa National Geographic. Bakit dinosaur? Niloloko nila si Ate Noro. Dinosaur na. Kasi matagal na to si Ate Noro eh. Lolo mo, datay mo, kilala yan. Ito yung box. Bosch. 2,000. So kinukuha na lang yung goma para kompleto. Kung service pala, pwede service dito. Kausapin niyo si Kuya. PMS, everything Vlog mo sila pwede. sa labas. Pwede ba? Sa loob? Opo. Wait lang ha. Sige. Ito pala yung goma malaki. Kala ko maliit lang. So sinushoot mo dyan, pampasikip. Kasi kung matigas na to, or kunat, sisingaw. Yung pressure. Parang gano'n na tayo. Vlog kayo. Wait lang. Papablog ko kayo. Ikaw naman, bawian mo sila Ate Nora. Oo, ayan mo sila, sir. In-escort pa tayo ni Ate Nora. Oh. Bawian mo. National Geographic iba yan, sir? Ito, National Geographic to si Ate Nora. Loko rin eh. Ito, ganda ng ano, 63 oh. Ito yung shop nyo. So, paano kung magpapaservice? Tatawag lang? Yes. Para schedule, no? Yes. Scheduling. Pero any European, BM, Benz, kahit Audi ba? Kahit Audi? No, wala. Benz tsaka ano lang. BMW. Ako yung dalawa lang, BMW tsaka Benz. Lahat ng sira, electrical, mechanical,
scanning, Suspension. suspension under chassis. Ayun, oh, may pagoda, oh. Pagoda ba yun? Yes. Pagoda nga, oh. Schedule lang kayo, S-Class. Matagal na tong shop na to, eh. Tama, puno-puno. May wagon. So, ayan, kung may luod, dalawa pa pala, oh. Dalawa yung pagoda. Pagoda ba to? Pagoda ba yan? 113. 113, oh. Grabe to. Anong ginawa dito? Makina, engine. Engine. Ayos na? For release na? Yes. Ayan, oh. Ito naman, anong ginagawa dito? Makina rin. Ganun din. Engine din, syempre. Uy, grabe, oh. Oo. Yan yung makina ng ano. 113 ba to? Yes. If you guys are wondering, yan ang 113. Oh. Ganda ng mags niya, oh. Blue. May wagon, may 190E. Oh. Call Ate Nora, lagay ko yung link niya. Yes, sir. Para mag-flood yung messenger. Actually, marami nagtatanong sa akin eh. Hindi nila alam, Deledor. Oo, talaga. O kaya nga, gugulat nga ako eh. Hindi nyo pala alam yun. Yun si Pig. Si Pig. Asan? Yan. Pig yan. Ito? Oo, Ba't yan. pig? Eh, kasi nangangasal sa akin yan eh. Mekaniko ba yun? Yes. Ilang mekaniko nyo dito? Medyo madami. Mga stay-in ba? Hindi. Hindi. Oo. Eh, mga Benz mechanic, tsaka BMW mechanic. Lahat na. Parang kasa na to, di ba? Parts, tapos service. Iiwan nyo na lang yung auto nyo. Oh, salamat Ate Nora. Dito tayo sa labas. Humupa ng ulan. So I think we have E500 here. If you notice the plate B, so from Japan. Ito, hindi ko pa yata na-vlog to. This is another E500. Yung dating na-vlog natin, iba pa yun. Baba, oh. Diba? Kita nyo yung wide. Developed by Porsche at that time. 500 nakalagay sa likod, eh. Pero nawala na yung badge niya. Ayun, oh. E500, pero natanggal. Bagong dating lang daw, Tino. Ayan, ganda ng loob, oh. I don't know if you guys can see. Buksan ko kaya. Ayan, bukas. You know. Pero Lorenzer nakalagay. So guys, I'm not sure if this is a legit E500. Pero naka-Lorenzer kits, eh. Ito, ano ba nakalagay dyan? Anong nakalagay? So hindi ko alam kung binild to. Ginawang wide body sa Japan. And Japan spec. So I don't know. Pero mukhang E500 look yung ginawa dito. Kasi may Lorenzer kits, so I'm not sure. I'm not a guru. Napakita ko na sa inyo. If this is a real E500, this is a gem. Should be V8. So ang ganda talaga ng silver sa Benz. Gusto kong silver. Ate Nora. Di na sila. Okay na sila? Oh. Bye-bye. Thank you. Thank you po. Kuha na natin yung goodies, tapos kakabit na natin sa 124. Uy, Yes. sorry. Kung kailangan yung service parts, sa Ate Nora. Yes. Deledor. The boys from Deledor. Yes. Thank you. Thank you, Bye-bye. sir. So, garage pot. S-Class. S350 ito. 420 na W210 or Mickey Mouse. 4.2 liter na V8. Ito, gusto ko rin to. Kung kukuha ako ng 210, naka-AMG. Mahal yung mags na yan. Kung kukuha ako ng 210, actually, hindi ko masyado gusto kong harap kasi nito, yung Mickey Mouse. Pero ito ang kukunin ko kasi V8. If you know me, I'm a fan of big blocks. So this car I like. A C63, 6.3 liter, C-Class. Ito parang matagal na dito to. I don't know what's the deal. The big boy, ito gusto ko rin to. S500 W140 limousine. A sedan luxury limousine. Ito ang gusto ko. This one I want to get. Sobrang attainable na to today. Pag kukuha kayo ng ganyan, 300,000, pwede pa nga mid 200,000, depende sa condition, makakakuha kayo. So this is the big boy. This is the V8. Meron din siyang 6-cylinder, inline 6 na 3.2. Tapos merong G-Wagon. A beautiful G-Wagon. Di ko alam kung 90s or 2000. Ito, dream car ko din yan. Ang G-Wagon. Ito ang dream SUV ko eh. Ganda, no? And then, a 190E, just like ours. We have the same mags. Ito may loob.
Tela boy. Manual oh. Ganda ng gauge niya oh. 77,000 kilometers. Baba. Preserved to. This is a preserved unit. Sunroof. Pero kilometers. Another Pagoda. 2.8. Awagon. Grabe no. 3. Picture natin later. Ang daming nakatago. R129. Kung di ako nagkakamali. Tapos, ito, mas modelong R129 ata to. V8 din yan. Ito, maganda. Ang haba, oh. Yan. So, that's the episode for today. We are lucky. Sinaman tayo natin Nora sa loob. So, she allowed us to vlog inside to showcase the shop. It's a beautiful shop. Minsan, try natin magpagawa dito para magka-record din. So, under chassis. Try natin ipagawa yung under chassis ni 124 pag nagawa na yung makina. So, let's head back home. Gawin ko ng full episode tong araw na to dahil marami naman tayo na shoot. Kala ko kasi sandali lang. Para to give focus sa Delidor. Benz and BMW shop. Pwede. 7 Series. 124s. Ganda na E-Class ang kulay na to. Alright, so let's head back home. 190E is parked here. Alright, so we are headed back home. Tuwa ko yung araw ah. So, sige, let's make a full episode kay Delidor using today's clips. Dapat isisingit ko lang originally ito dun sa 124 build natin eh. Pero, since ganado si Ate Nora, in-entertain tayo. So, let's showcase Delidor. A full episode. Palabas na tayo ng compound nila dito sa Calle Industria. And yeah, productive day. Total damage 12,800 ba yun? So parang 2,000 ang isang injector. Napaka-vital na part nun, no? Dahil yun na nag-spray ng gasolina papasok sa makina after the fuel distributor. Kaya sabi ni Boss Mike, bili na lang ako para swabing-swabe pagdating nung newly rebuilt distributor namin, which will happen next week. Nakaschedule na ako sa kanya. Gastos. No? Pag weekend, laging gastos. Wala, ganoon talaga. Anyway, na-excite ako actually. Hindi ko na iniisip yung gastos. Ang iniisip ko na lang, mapaandar natin ng matino yung 124 for our driving experience. And I am actually thinking kung ibibenta ko yung 124 or hindi after fixing her. Kasi parang I'm eyeing another car. Hindi Benz, pero kasi nga medyo nagsawa na ako sa Benz. Puro pagawa, hindi ko naman nagagamit, no? So let's see. Kung sobrang okay gawa ito ni Boss Mike, dream ko talaga, madala ko ng opisina yun. Dahil yung Benz na yun, kahit luma, iba yung dating. So, yayamanin pa rin ang dating. Basta again, makintab. Kahit naman to eh. Ito, hindi ko pa ma-feel na yayamanin ang dating si 190. Kasi hindi siya makintab. It needs bodywork. So, hopefully, sa mga sinasabi ko sa ilang subscribers sa inyo, target ko this year, mapabodywork na natin to. Again, it's all about the budget kasi. Siyempre, hindi naman biro gasto dyan. At least 40,000 yun. No? So, ayun, let's head back home. Beautiful Saturday morning drive. It's only, 10 o'clock ata ng umaga. No? Daan lang tayong Rustans, Corinthians. May kailangan lang akong bilhin. A quick grocery run. Tapos uwi na tayo. Just to cap off the day. So, happy for today. Na-entertain ako kay Ate Nora. Saka yung mga boys niya doon, makukulit. Yung mga mechanics niya. So sige, after magawa ng engine ni 124, pag napuli doon na ni Boss Mike, pagawa naman natin yung ilalim. Kasi yung under chassis sa likod doon, kailangan ko ipagawa. Yung rotor disc, sobrang pudpud na, kailangan kong palitan. Pati yung mga underarms doon. So pagawa natin sa Delidor para magka-content tayo doon sa mismo sa shop. Alright. Stuck here in traffic sa Calle Industria. Umulan kasi, grabe traffic.
So, alam niyo, no, tip, pag bumubuo kayo ng kotse, lalo na kung lagi nyo pinapagawa, huwag niyong kwentahin yung gastos. Kasi pag nilista nyo, tapos kinuwenta nyo, tapos nakita nyo magkano na, mababad trip lang kayo. It's useless. You will just ruin your day. So ako, never ako kinuwenta, hindi ko tinandaan talaga kasi ayoko malaman how much na. Dahil mabubisit ka lang kung makita mo yung rough figure sa dulo. No? Binubuo mo eh. Gusto mong buuin yung kotse mo, gusto mong pagawa kotse mo, kasi gusto mo siyang i-drive. Diba? So, ba't mo kikwenta yun? Ba't mo ito total? Kung mababad trip ka lang. Pero kung di ka mababad trip, okay lang din yun. Mas magandang nakalista lahat, nakatotal, para may records, para matandaan mo. Ako, tinatago ko lang lahat ng resibo, pero never ko tiningnan. Never ko tinutal nga. Ayoko kasing tinutotal talaga. Dahil pag tinutal mo, baka ako, kilala ko sarili ko, mabibwisit ako. Dahil shit, ito na pala nagastos ko, laki-laki. Eh, dapat pala, bumili na lang ako ng isang mas matinong sasakyan kaysa dito, no? So, I think that's common for us. Yung mga bumibili ng mga project cars, lalo na yung mga sira talaga. O yung mga luma. Dahil napakadami mong gagawin. No? Ito rin ang mga 190, napakadami ko nang ginawa dito. Eh. Makina, transmission, everything. No? This was a pandemic car. Nakuha ko to during the lockdown. Dahil nabore ako sa buhay. Pero now, 2025, nagagamit ko na siya as a regular car. Kaya happy ako dito kay 190. So, yun lang. So, mukhang may banggaan nata. Itong si Geely, yun nata yung owner, nakatambay sa gilid. Kawawa naman. Kaya pala traffic din. Because everybody is turning left. So, tingnan natin kung what's the issue. Yun. Makulang Sabado. Saturday is car day, Sunday is car day. Ito yung oras ko na nagpapagawa. Nangangalikot ng auto. So today is a Benz day. Hindi ko kalain ito, magkaka-episode pa tayo ngayon. No? Another Benz episode. Actually, medyo mahirap gumawa ng Benz episode dahil wala naman ako ini-install sa mga coaching to compare sa mga JDM natin. So kaya it's a treasure for me every time na makagawa ako ng Benz video. Dahil medyo tricky yung content. Pag-iisipan mo kung anong subject. So, ayun. And again, not everyone enjoys the Benz, no? Dito sa channel natin. Ilan lang talaga nakaka-appreciate. For those who appreciate our cars, the 124 na laging sira and the 190E, thank you so much. Please leave your comments. Let me know what you think dito sa lumang kotse nating 80s na Benz. I'm also curious to know. Ayan, nasiraan siya. Kawawa naman. Si Geely. So, minsan, ganun ginagawa ko, no? Kung gusto kong gamitin yung kotse, to enjoy the car, to driver, I took the long route. Diba, punta tayong Rostan Corinthians. So, I could have taken the Libis route, diretso ng Green Meadows Avenue. Tapos doon na yung diretso. Pero, I chose the C5 road, Eastwood side, traffic, sa flyover, U-turn, traffic dyan eh. Para lang mas matagal kong madrive tong si 190 para exercise na rin sa kanya. No? So sometimes ganyan ginagawa ko just to enjoy the car. Problema kasi minsan wala tayong pupuntahan, hindi natin magamit yung auto dahil walang lakad. So punta ka lang 7-Eleven, bili ng kahit ano, kunyari. Para lang magka-excuse ka to use the car. No? Uso sirang kotse, may nasiraan sa bungad pa ng flyover which caused a heavy traffic. No? Sira. Alright. Dire-diretso na tayo ulit. Puntang White Plains, our favorite road. A rainy Saturday drive. Sarap ng manual talaga. Shoutout Mike Espino. Si Mike Espino yan, nagbebenta rin ng mga surplus na parts. Diyan ko nakuha yung knob, wooden knob nito. Ganda. Sarap hawakan ng shift. So, it's not a fast car, this car. Pero, it's so fun to drive. Iba talaga yung feel. Kung kukuha kayo ng mga 1980s na sasakyan, iba yung feel. Here in White Plains, sarap talaga. We are on 3rd gear. Sarap i-drive ni 190.
Gaan ng clutch. Smooth shifting. Pinong-pino yung makina. Yung carb, buhay na buhay. So fun to drive. So yung clutch nito bago, no? Pinalitan namin the flywheel, the clutch. Brand new yan. Pang 124. So kaya presko na presko. The transmission we got from Evelyn, surplus lang, 5-speed. Yan. Our usual Corinthian run. Ngayon, second gear tayo. Yun, maluwag. Sangkupin natin hanggang dulo. Third gear. Wiper on. Fourth gear. 80 kilometers. Woohoo! Sarap talaga na rekta na ito. Fifth gear. Yan, bihira natin magamit yung fifth gear, no? Bihira din mag-80 to kasi walang daan eh. Solid. Sarap. Okay, pabalik naman. Exercise ni 190E. Importante sa mga lumang kotse yun, guys. Kung may luma kayo, you know what I'm talking about. So, i-exercise natin sila, use them. Let's take the long route if need be para lang ma-exercise sila. Third gear. Hindi naman tayo hataw. Chill pa rin naman. Nire-recta ko lang. Fourth gear. Tabing steering wheel. Fifth gear. $70 kilometers per hour in Corinthians. Woo! Oh, a bit of rubbing. All right. Sarap. Sarap manual pag walang traffic. Pag traffic, parusa. Ito si 190, nadadala ko na ng opisina to be honest. Pwede siya, capable siya. Hindi ko lang dinadala kasi wala lang. I worry about the traffic pa uwi sa EDSA kasi. So, ayoko siya ma-stress doon. Pero kung alam ko walang traffic, dinadala ko siya. Dati, ngayon hindi na eh. Si Galant ang dinadala ko. So, Rustan should be here. Grocery lang ako saglit. Oh. Parking chats tayo later. Ayan. Hirap sa parking. Nagpa-fog yung loob. Aircon eh. Hindi makita, no? Tignan natin sa labas. Spot check. Ano paano naiiba yung auto? Basta, Corinthian parkings. Ano, lakas sa ilaw. Guwapo, no? Got my goodies in Rustans. Madali kasi dito dahil accessible. Rustans is there. Tapos park ka lang, diretso na sa parking. Boom! So, madali puntahan. Although yung Rustans hindi kompleto tsaka mas mahal. So mga few items lang. Yung mga kailangan ko lang. Woo! Pogi! Standing out from the crowd. Grabe, no? Grabe yung fog ng auto. Wala akong makita. Hirap i-park. Ayun, no? Nagpa-fog eh. With the weather and the aircon. Yan. Here in Corinthian Road. Corinthian Road ba to? On our way back. Fairness dito, maganda daan. Aspalto. So, yun lang. Just sharing my 190E again with you. Again, wala sa plano tong video na to. Nangyari na lang. Ginanahan ako kay Ate Nora. Kasi madami tayong clips na na-record kanina. So, we are able to make a full video for today. Originally, the plan was i-insert ko lang yung clip sana na pagbili ng injectors dun sa 124 engine rebuild natin na ginagawa na video. So, yeah, turns out to be a nice episode. So, sana ma-enjoy nyo. No? So, if there are any enthusiasts out there sa channel natin, if you have a 190, 124, 123,
or BMW. Pag BMW, ang gusto ko E46. Gusto ko yung coaching yun. Pugin-pugi lang ako dun. So, please let me know. Alright, we are back home. 190E, bagong asfalto yung kalsada namin dito. Hindi naman kailangan gawin, pero ginawa. DPWH waste of money. 190E, back home. Gandang kotse, luma lang, mura lang, but I enjoy it so much. So that's the vlog for today. Thanks for watching. Please do leave your comments again. Engage, makipag-engage kayo. Talk to me, let me know what you think. Let me know kung mga tips, lalo na sa mga nagbibigay ng deep information, I assume alam niyo yung sinasabi niyo, and I believe them. So please continue the support and thank you so much. Two different levels I cannot relate.